Nakakapagod guys, umikot. Malayong aking iniikutan. Hello guys, welcome to my channel at panibagong video sa araw na ito. At ngayong umaga ay tinawagan nga ako ng kusina dito sa ground floor at hindi daw may ilaw yung isang linya rito. Kaya nakikita yung sa aking ulunan at dinala ko na rin dito yung aking mga gamit at yung pamalit na bulb para dito. Pero nagtataka ako bakit isang linya, yung nakikita nyo guys sa taas, isang linya ng ilaw ang hindi gumagana at may tinuro pa dito. Yan. Bali, tatlo yung ilaw dito na hindi gumagana. At ngayon nga ay kumuha na ako ng hagdan upang maabot itong ilaw na ito at bubuksan ko kung ano yung naging problema ng ilaw na to at susubukan ko muna itong palitan ng bagong bulb. Pero ang pinagtataka ko guys ay bakit isang linya yung hindi gumagana rito. So kaya yan, tinatanggal ko muna yung cover niya at nahawakan ko ng mabuti at ito ay babasagin. So pagka nabagsak to ay malaking problema at maghahanap pa ako ng cover na katulad nito. So yan guys, at tinanggal ko na nga itong mga lumang bulb upang palitan ng bago. Subukan ko kung ito ay iilaw. Kung ito ay iilaw ay malamang na kundi lang yung kanyang ilaw. At ito na nga mga idol, at kumuha na ako ng bagong bulb para ipalit dito sa lumang ilaw na tinanggal ko at susubukan ko kung ito ay gagana. At pag gumana ito ay malamang ay mga bulb nga lang yung problema nito. Pero talagang nakakapagtaka, di ba, kung isang linya ng ilaw nito ay sabay-sabay na napundi. So yan, try natin mga idol kung ito ay iilaw na. So yan nga guys, at kahit naka-on na yung switch dito ay hindi pa rin na umiilaw yung aking ikinabit na bagong bulb at yung isang linyang ito ay hindi talaga gumagana. So ang bala ko ay tanggal dito pinaka-fixture ng ilaw at medyo mahirap tanggalin ito at napakaganit ng spring nito o yung kanyang pinaka-lock dito sa kanyang fixture. So yan, makikita nyo guys, at talagang napakahirap ng spring. Ayan. So ngayon ang gagawin ko dito ay tatanggalin ko muna itong fixture dito sa kanyang cable, itong nakadrop na cable, at kukuhanan ko ng voltage gamit ang aking clamp meter. So yan guys, abangan nyo kung ano yung magiging resulta nitong pagta-troubleshoot ko dito sa kusina. So yan nga guys, tatanggal ko na itong kanyang pinaka-fixture dito sa kanyang cable. At maya lang ay tatanggalin ko na rin yung electrical tape na nakabalot dito sa kanyang line 1 at saka neutral. Ito nga palang supply dito ay yung pinaka main source ng supply natin dito ay 380 volts. Kaya ang linya papunta sa ilaw kailangan kumuha ng line 1 at saka neutral para maging 220. So ayan mga idol, ito ay operated ng electronics na ballast. Ito ay Osram, yung pinaka bulb dito na 4 pin. So yan, tanggalin ko lang yung kanyang pinaka electrical tape na nakabalot dito para magamitan natin ng clamp meter at masukatan natin ng voltahe gamit ang ating tester. So yan guys, at kukunin ko na yung aking tester pagkatapos kong tanggalin yung nakabalot na electrical tape dito sa kanyang neutral.
At ito na nga mga idol, at kinuha ko na yung aking clamp meter upang tignan kung mayroong power na dumadaloy dito sa kanyang cable. So yan, at test rin natin mga idol kung mayroon talaga siyang power o wala. So yan, base sa aking nakikita ay walang reading dito sa aking clamp meter o walang voltahe na dumadaloy dito sa kanyang cable na nakadrop. At dahil wala akong nakitang reading dito sa cable na nakadrop, ibig sabihin yan, walang power supply yung cable. So ngayon, kailangan kong pumunta ng electrical room upang i-check yung panel board dito at baka nakatrip lang. At ngayon nga mga idol ay nakarating na ako dito sa electrical room at dala ko nga pala yung electrical plan para sa mga lightings. So kailangan kong tingnan niya para mapabilis ang aking trabaho. Hanapin ko sa inyong circuit ng walang power sa kusina. So dala ko yung drawing dito sa ground ko. Kasi hindi gumagana yung kabak ng kanyang linya ng ilaw. So dito hanapin ko, ito yung kusina, ito yung hagdan. Dito yung circuit niya S11 at saka yung isa ay S11 at yung isa ay S10. So ito yung linya na kailangan kong makita, S10 at saka S11. So, alam ko dito yun. S10. Ito ang S10. So, ngayon, nakaangat pa siya. Kailangan natin sundutin. Ayan. So ngayon kailangan ko nang bumalik doon sa kusina para ma-check kung may ilaw na. Tapos ito na yung S11, nakababa naman siya. So ito yung S10, nagkatabi lang sila, S10 at saka 11. So ganyan guys yung pag-trace dito sa electrical plant pupunta dito sa Kinex ng panel board, yung kanyang control. So ngayon kailangan ko na tignan yung ilaw daw kung gumagana. Balik ka tayo sa kusina. A few inches later. So ngayon guys ay bumalik ako at hindi pa rin may ilaw yung ilaw sa kitchen yung kalahati. So chinek ko itong panel board dito. At nakita ko, nakatrip pala. Ito. So, try kong bahayin kung magtitrip pa siya. So, stock room. So, ito yung nag-trip, yung stock room. So, tingnan ko kung magtitrip pa siya. Antayin ko lang ng konting oras. Tapos check ko itong kanyang Kinex. Yan yung kanyang control. 114. So okay naman. So yan guys, hindi na siya nag-trip. Ayan. Okay na siya. So tignan ko ulit yung kitchen kung may ilaw na yung kalahati. So yun guys, supervision din tayo dito. So tatry ko pa kung may ilaw na yung kalahati ng kusina, yung isang
So balik ulit ako dun sa kitchen. Nakakapagod guys, umikot. Malayo yung aking umiikutan. Kasi hindi ako pwedeng dumaan doon sa taas kasi nandito yung mga amo namin. Kaya umiikot pa ako papunta sa basement, tapos akit ulit ako ng kitchen. Yun guys, update ko kayo mamaya kung may ilaw na yung pinailaw ko doon sa kitchen. At ito na nga mga idol, at napailaw ko na itong ilaw dito sa kitchen, at ibabalik ko na lang yung isang tinanggal ko. At bago ko ibalik yung fixture ng ilaw, ay babalutan ko ulit ng electrical tape yung mga wires na bilatan ko kanina para sa ating safety. At maganda talaga mga idol na meron tayong hawak na electrical plan dito sa bahay na ating pinagtatrabahuhan upang matukoy agad natin kung alin mga sirkito ang hindi umiilaw at kung saan papunta ito sa kanyang panel board. At sadyang mapapabilis ang ating pagka-troubleshoot sa mga electrical o sa ating mga ilaw, sa ating mga power outlet pagka meron tayong hawak na plano at marunong tayong bumasa ng mga electrical circuit sa ating hawak na plano. So ayan nga mga idol, at kinakabit ko na itong kanyang fixture. At ito naman ay naka-pin lang, o ito yung sinusuklit lang sa kanyang male or female na connector. At pagkatapos ko nga pala itong ikabit itong fixture ng ilaw, ay ibabalik ko na rin yung mga bulb niya. Ito yung luma na tinanggal ko upang matesting yung bagong bulb nito, pero ito pala ay gumagana pa, kaya ibabalik ko ulit yung lumang bulb niya. So yan, bago ko ibalik yung bulb ay pupunasan ko muna, at nakita ko na medyo madumi. So yan, kinabit ko na yung isa, at yung isa naman ay ikakabit ko na rin pagkatapos kong punasan para pag pinailaw ko ito mamaya ay malinis at maliwanag na pagtingala ng mga kasama natin dito. So yan guys, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga bagong video na aking i-upload. At pakiusap pala mga idol na sana ay huwag nyo skip yung ating mga ads para bilang support nyo sa akin, at lalo pa tayong sipagin gumawa ng mga ganitong video mga idol. So ayan mga idol, at ibabalik ko naman itong cover para sa ating ilaw. So yan, punasan muna natin para walang masabi sa atin yung mga kasama natin dito para pulido yung ating trabaho. At ngayon naman ay nandito ako sa kabilang kusina, at check ko naman itong isang ilaw na sinasabi nila na hindi na rin gumagana. So ngayon ay tatanggalin ko muna yung cover nito, at susubukan ko muna ang palitan ulit ng bulb ito, kasi ito naman ay nagsosolo lang na hindi umiilaw. So baka ito ay busted lang yung kanyang Osram bulb. So dalawang Osram bulb din yung papalitan ko dito. At pagka ito ay hindi umilaw, ay malamang na ang may diferensya naman ito ay yung kanyang transformer. So ngayon guys ay binaba ko muna itong cover upang may safety, kasi ito ay babasagin. So ngayon ay kukuha muna ako ng panibagong Osram bulb para palitan muna itong dalawang luma para masubukan ko kung ito ay gagana na. So ayan nga, at ikakabit ko na itong dalawang Osram bulb, at sana ay umilaw na ito para hindi na ako magbaklas ng fixture nito upang makita yung kanyang transformer. At ayan guys, at umilaw na. Yes! At sa wakas, at hindi na din tayo tatanggal ng fixture na ito, dahil napakahirap tanggalin ng fixture na ito dahil napakahigpit ng kanyang spring na nagsisilbing lock dito sa kanyang fixture dito sa kesame. At ngayon nga mga idol, ibabalik ko naman itong kanyang cover dito sa kanyang fixture upang matapos na tayo dito sa areang ito. At ito, napunasan ko na naman ito, at malinaw naman yung sinag nito, at okay na sa atin. At natapos na natin yung trabaho dito, at pwede na akong
bumaba at magpahinga sa aking kwarto. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood kung umabot ka sa video ito. At huwag sana kayo magsawa na panoorin ang aking mga video. At makapagbigay ako ng maraming idea about sa trabaho ko dito sa ibang bansa. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Peace out!